Okay, pag-uusapan natin ang magiging semifinals battle sa pagitan ng Creamline at Signal. Creamline nagsalita na, babawian ang Signal. Gia hindi na papayag maungusan sa galing sa setting nitong ang si Kayuna. Alay sa Valdez mukhang ibababad kontra sa Signal. Gemma, possible nga bang ibang kuulit? Vanny Gandler at Santos magiging dahilan para matalo ang Creamline. Kayuna, target sa service si Valdez. Signal nagsalita na napaghahandaan daw ang Creamline. Lahat na ating pag-uusapan this video at syempre, pag-uusapan din natin kalakasan at kahinaan ng team at prediction kung anong team possible manalo. Kaya tapusin nyo ang video ito. And before that guys, please naman, nakikiusap ako. Road to 10k subscribers tayo. Huwag niyong kalimutan like, comment, subscribe and pa-hit the notification bell for more PBL UAAP volleyball updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support. Pa-like and share na rin. And avail na rin kayo ng ating mga product dyan sa baba dahil may discount pag ginamit ang aking link. May Choco Mucho Creamline t-shirt tayo, sports shoes, sports bag at iba pa. Kahit ibang product pwedeng nyong bilhin basta gamitin ang aking link para sa discount. Maraming salamat again. Well, kaabang-abang ang laban na ito sa semifinals dahil maghaharap muli sa pangatlong pagkakataon dito sa conference sa AFC 2026 ang Creamline at Signal. Kung ating natatandaan sa preliminary ay tinalo ng Creamline ang Signal sa loob ng 5th trailing sets at naging player of the game pa itong si Valdez. Samantalang sa paghaharap muli ng dalawang team na ito sa qualifying round ay tinalo at nakabawi naman ang Signal sa Creamline sa 5th sets din. Grabe, talagang dikit na dikit ang scores at talagang masasabi natin na pareho magaling ang dalawang kupunan na ito. Kung baga walang tapon at ngayon naman balak ng Creamline bawian ang Signal at hindi na daw papayag si Gia na maungusan sa galing sa setting nitong si Kayuna. Well, talagang masasabi natin na talagang napagaling din talaga ni Kayuna, hindi lamang sa setting kundi sa opensa at grabe din napakabigat ng kanyang service. Palagi din target si Valdez na talagang palagi nakaka-ace dahil nga sa service pa lang ng Signal. Ganun pa man kung pagbabasehan natin ang performance nila kontra sa PLDT at Akari Chargers, kayang-kaya nilang tapatan ang Signal ngayon. Well, alam naman nating lahat na tinalo din ng Signal ang PLDT at nahirapan ang Creamline sa PLDT. Kaya naman tiyak na talagang hindi natin mapredict kung talagang kayang-kayang muli ng Creamline ang Signal SG Spikers o Signal Super Spikers. Atin nang isa-isahin at pag-usapan ang kanilang posisyon saan sila magaling. Well, kung pag-uusapan natin pagdating sa opensa, may Gemma Galan sa Pons, Valdez at syempre Tots Carlos dito sa Creamline. Samantalang sa kabila naman may Gandler, Erica Santos, Champson at mga very effective na mga middle blocker ng Signal. Ngunit may pangtapat din sila. Ito si Bea at Panaga na unstoppable din. At pagdating din sa depensa, kung may Atienza dito sa kabila at syempre may Nerva, may Katindig din sa kabila. Kaya masasabi natin na walang lapagan ng bola. Sa service, medyo mabibigat ng konti ang mga service nito ngang Signal SG Spiker o Signal Super Spikers. May mga karagadong serve naman ang Creamline, ngunit talagang sadyang ang Signal ay talagang magaling dito. Overall, kung pag-uusapan natin kung anong team ang magaling sa lahat ng posisyon, masasabi ko ay 50-50 at yan din ang aking prediction. 50-50 possible na manalo both teams kung pagbabasihan natin ang nakaraang laro nila at lakas ng kupunan sa kanilang posisyon ay talagang walang masabi o wala tayong masasabing team na possible na manalo dahil pareho magaling. Ngayon naman, pag-usapan natin kalakasan at kahinaan ng team, both teams. Masasabi ko grabe tinik talaga sa Creamline itong si Vanny Gandler at Erica Santos dahil hindi mahuli-huli ang mga palo nila. At kahit sa back row ay very effective si Gandler. Pangalawa, problema ng Creamline dito sa Signal ay ang setter. Masasabi ko talaga kayang-kayang tapatan o higitan nitong si Kayuna, si Gia. Dahil hindi lamang sa setting magaling kahit sa opensa, utakan at service. Isa pang problema ng Creamline sa Signal ay si Katindig na talaga namang dive kung dive. Kahit napakalakas ng palo at drop ball ay kayang hulihin ni Katindig. Iba talaga pag veterans at magaling.
very effective din ang mga middle blocker ng Signal na kahit na nakaraan ay kayang bantayan ang mga wing spikers ng CCS. Samantalang dako naman tayo dito sa Signal, alin nga ba sa Creamline players ang talagang nahihirapan sila? Well, sasabihin ko na ng mga nakaraang laro nila, si Valdez ang isa sa talagang hindi napigilan. Pangalawa, Bernadette Pons. At tiyak kung babasihan natin ang laro ni Gemma ng nakaraan, especially sa PLDT, tiyak isa rin to sa tinik sa Signal. Grabe din ang mga libero ng Creamline, kaya medyo talagang mahihirapan din ang Signal na mahulugan basta-basta ng bola itong ang Creamline. Ayan na nga guys, yan na ang both teams na kahinaan at kalakasan nila. Pag-usapan naman natin ang possible maging first 6 both teams. Masasabi ko dito sa Signal ay talagang sila pa rin ang gagamitin, tiyak ako, na first 6 dahil nga talagang consistent at grabe yung connection nila sa isa't isa. Erica Santos, Gandler, Kayuna, samahan ng dalawang middle blocker at syempre pagpipiliin din itong si Chamson at ang isa pang nasa bench player. Samantalang napapaisip tayo o napapaisip ako kung sino nga ba ipapasok ni Coach Meneses sa Creamline. Si Gemma Galanza ba o di naman kaya si Valdez? Dahil alam naman natin nagiging effective si Valdez ng nakaraang laban kontra sa Signal at maganda rin nilaro niya kontra nga dito sa Akari Chargers at syempre sa PLDT inilabas lang siya nang talagang maging maganda ang laro nitong si Gemma Galanza kontra sa PLDT. Ngunit kung tutuusin, maganda rin ang laro ni Valdez. Well, masasabi ko kung sino man ipasok ni Coach Meneses ay talagang respetuhin lang natin dahil lahat naman talagang magagaling. Gemma man yan, Valdez, Pons, may Dij Rodriguez pa. Samantalang sa tingin ko kung walang laro dapat si Carlos, possible si MG muna ang gamitin. At syempre mapapaisip din tayo kung sinong setter nga ba ang gagamitin. Gia agad ba o di naman kay si Kel Negrito? Lahat yan ay kaabang-abang, kaya guys sa tingin ninyo sino-sino kaya ang effective na first 6 sa magkabilang team para maging balansa ang laban at tumagal at umabot ng 5th sets na talagang hindi malulugi ang manonood, venue man yan o online. Well, alam naman nating lahat na tiyak babawi ang Creamline, ngunit hindi papayag ang Signal na bawian sila, lalong-lalo pa napaka-importante ng game na ito. Pareho na may 1-0 ang Signal at Creamline at nasa rank 1 ang Signal dahil sa point system. Kaya excited na ba kayo guys sa tapatan ng undefeated sa semifinals ng dalawang team na Creamline at Signal? Sa tingin nyo sino-sino kayang players ang gagamitin na magkabilang team bilang first 6? Ibaba din kaya si Valdez at si Gemma ay ibang kumuna? Sino kaya ang susortehan dahil ang mananalo dito ay talagang malaki na ang chance makapasok ng Battle for Gold? Kaya guys, nandiyan na po ang ating update. Mag-subscribe na and share na rin ng ating video para like ko yung updated. Maraming salamat and God bless!